Isang buong araw pang nagtagal si Vicky sa rancho ng mga makatangay. Tumawag na lamang siya sa kanila upang hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Sa buong panahon ng pamamalagi niya roon, sa pagkain lamang sila nagkikita ni Kyle, ni hindi siya nito kinakausap. Lalo pang sumama ang loob niya rito nang pasyalan ito ng isang magandang babae sa bahay dakong hapon. Natutuwa pa naman siya dahil maagang umuwi si Kyle mula sa rancho. Naisana niya itong makakwentuhan, ngunit sa malas may dahilan pala ito kaya napaaga ng uwi. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa siguro bumulagta si Lida. Napalingon siyang bigla kay Yaya Lusing. Sabay naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nakangiting lumapit ito sa kinadurungawan niya. Nasa garden seat sina Kyle at ang babae. Tanaw iyon mula sa kinalalagyan niya. Huwag mong alalahanin yang si Lida. Kung may gusto si Kyle dyan, matagal na sana naging magnobyo ang dalawa. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Wala naman ho kaming relasyon ni Kyle. Ala ako ba naman paglalakuan pa? Nakailang palit na ng kulay itong buhok ko, ining. Hindi na siya nakipagtalo rito. Umalis lang ito sa tabi niya nang maalala marahil ang niluluto nito. Nagtagal doon ang babae na tinawag ni Yaya Lusing na Lida. Mukhang napakaraming pinag-uusapan ng dalawa. Hindi masalita si Kyle pero mukhang napagsasalita ito ng mga oras na iyon ni Lida. Nagkukunot naman ng kalooban niya. Umalis din naman si Lida bago maghapunan. Inihatid pa ito ni Kyle. Lalong sumama ang kanyang timpla ng gabi na nakabalik sa bahay ang binata. Tapos na nga sila noong maghapunan. Ipaghain ba kita, Kyle? Tanong dito ni Yaya Lusing. Hindi na, Yaya. Kumain ako kina Lida. Pagkuwan ay binalingan siya nito. Agad niyang ikinubli kung anuman ang maaaring mabakas nito sa kanyang mukha. Ihahatid na kita sa Manila bukas ng umaga. Iyon lamang at umakyat na ito sa hagdan patungo sa silid nito. Napatingin sa kanya si Yaya Lusing. Isang malungkot na ngiti lamang ang ibinigay niya rito at umakyat na rin siya sa kanyang inuukupang silid. Ang suot ni Vicky na damit nang dumating siya sa rancho ang siyang isinuot din niya nang paalis na sila ni Kyle. Mangako kang babalik ka rito, Vicky. Nakangiting habilin sa kanya ng mama ni Kyle. Magbakasyon ka rito kapag narito na sa rancho ang mga kapatid ni Kyle. Masayang kasama ang mga iyon. Pahabol pang sabi nito. Isang ngiti lang ang itinugon niya sa imbitasyon nito. Tama na ang mga pagsisinungaling niya. Tiyak niya sa sariling iyon na ang una at huling pagtungtong niya sa bahay ng mga makatangay. Kung ano-ano ang mga ipinabaon sa kanya ni Yaya Lusing. May mga tapang baka, beef, longganisa at mga prutas. Tulad ng mama ni Kyle, pinabaunan din siya nito ng halik at yakap. Nakadama tuloy siya ng lungkot. Sa maikling pagtigil niya roon, naging magaan kaagad ang loob niya sa mga ito. Natawa pa nga siya nang bumulong si Yaya Lusing sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi rin buto si Silo kay Lida. Babantayan namin si Kyle mula sa babaeng yun. Tahimik sila ni Kyle habang nagbibiyahe. Hindi nga ito sumusulyap sa kanya at parang galit.
Hindi siya nakatiis sa nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Siya na ang nagkusang umimik. Napapabilis na kasing lalo ang pagmamaniho nito na dati nang mabilis. Kung ano man ang ikinagagalit mo sa akin, siguro dapat ko nang malaman bago tayo maghiwalay. Sumulyap ito sa kanya sa wakas. Madilim pa rin ang muka. Ni hindi mo man lang ibinigay ang bagong cellphone number mo sa akin. Tapos na naman akong mangumpisal sa iyo. Kung hindi lang ito mukhang aburido, mapapahalakhak siya ng tawa. Hindi ko na kasi makita ang rason kung bakit. After this, hindi na tayo magkikita, Kyle. Useless na magkaroon pa tayo ng ugnayan sa isa't isa. Ibabasura mo na lang pala ang lahat ng namagitan sa atin, ganun? Napamaang siya nang makita ang galit sa anyo nito, na agad namang naglubag nang mapuna marahil nito na nahimtakutan din siya. I'm sorry, akala ko lang kasi may magagawa ang mga pinagtapat ni Mama sa iyo. Wala rin pala. Parang sa isang talunan ang tinig nito. Kyle, naniniwala naman ako sa mga ipinagtapat ng mama mo. Natutuwa nga ako dahil hindi mo na itinuloy ang paghihiganti sa amin ni Ninong Carlos. Puno ng pait ang tinig nito nang muling magsalita. Kung talagang naniniwala ka, ano pala? Hindi mo lang kayang ibalik ang dati mong pagtitiwala sa akin? Hindi niya kaagad makapa ang isasagot. Nagtitiwala naman siya kay Kyle. Nakatulong ang kusa nitong pangungumpisal para hindi mawala ang tiwalang iyon. Noong nasa Bacolod tayo, hiniling kong maging magkaibigan man lang tayo. Pero ano? It seems na wala ka ng balak magdagdag pa ng mga kaibigan. O baka naman ayaw mo lang talaga akong maging kaibigan. Hindi kasi ako kasing gwapo at kasing witty ni Gilbert. Umawang muna ang bibig niya bago kumawala roon ang tawa. Si Kyle, insecure kay Gilbert? Hindi talaga siya makapaniwala. Nahinto naman agad ang pagtawa niya when he scowled at her. Natutuwa na siya sa itinatakbo ng pag-uusap nila kahit makulimlim pa rin ang muka nito. Subalit, sumingit ang muka ni Lida sa kanyang balintataw. Napalitan ng simangot ang katuwaan niya. Ang lakas ng loob mong manumbat. Ikaw nga itong hindi namamansin sa akin habang nasa inyo ako. Lagi pa ang alis mo. Alam niyang para silang mga batang nagsusumbatan pero mabuti na nga marahil ang gayon para lumabas ang mga dapat lumabas. Binibigyan lang kita ng panahon para makapag-isip at timbangin ang mga bagay na sinabi sa iyo ni Mama. Kaya pala, ang tagal mong nakipagkwentuhan kay Lida. Akala ko kaya ka umuwi ng maaga kahapon, ipapasyal mo ako o magkukwentuhan tayo. Yun pala, hinihintay mo talaga ang pagdalaw sa iyo ni Lida ngayon. Nakikain ka pa sa kanila kahit na alam mong mayroon kang bisitang naghihintay sa bahay. Ito naman ang awang ang bibig. At bago pa sila madisgrasya, inihinto na nito ang kanilang sinasakyan sa gilid ng kalsada. Nang muli itong tumingin sa kanya, ito naman ang humagalpak ng tawa. Siya naman ang nagpakawala nito ng nakamamatay na tingin. Nakapamaywang pa siya. Ang akala ko hindi ka na talaga tatablan. Tawa pa rin ng tawang sabi nito. Bago pa siya makahuma, nadukwang na siya nito at buong pananabik na sinakmal ng halik. The kiss was far more different from the first kiss
she and Kyle had. Halo-halong pananabik, katuwaan at liberation ang masasalamin niya roon. Halos mapugto ang kanyang hininga nang lubayan siya nito, para lamang muli nitong kamkamin ang kanyang mga labi. Tell me, I'm not only dreaming, for one. Anas nito nang sa wakas ay palayain din ang kanyang mga labi. Wonderment evident in his dark eyes. Siya naman ang hindi makapagsalita. Pakiramdam niya, binabaan sila ng laksa-laksang anghel ng mga sandaling iyon. Bakit nga ba hindi niya kaagad nahalata na pareho lang naman sila ng ipinagsisinter ni Kyle? Ang hindi pag-amin ng isa't isa sa tunay nilang damdamin. Hindi mo man lang alam kung gaanong paghihirap ng loob ang dinanas ko nang tawagan mo ako at sabihin mong tinatapos mo na ang lahat, pati na ang pakikipag-text mo sa akin. Pakiramdam ko, nakundi na ako without a fair trial. Isinubsob nito ang muka sa pagitan ng kanyang liig at dibdib. Sinuklay-suklay naman ng kanyang mga daliri ang malago nitong buhok tulad ng nais niyang gawin noong una pa man niya itong makita. Handa na sana akong kausapin ka kahapon. Natuwa nga ako nang maaga kang umuwi. Kahit ako na nga sana ang maunang magbigay ng hint. Lulunukin ko na ang pride ko para mabalik lang tayo sa dati. Ang kaso, parang hindi na kayo mapupugnat sa pag-uusap ng Lida na yun. Tumikwas ng bahagya ang nguso niya pagkaalala na naman sa babae. Bigla naman nitong hinagkan ang upper lip niya bago sumagot. Sinamantala ko lang po ang pagdating ni Lida para mapagsilos ka. Second to the last resort ko na nga sana yon kung hindi ka lang nag-react kanina. At ano-ano naman ang napag-usapan niyo ng babaeng yun? Ang tagal-tagal niyong nag-usap. Akala yata ng bruhong ito makakalusot siya sa akin. Huwag ka nang magsilos. Hindi ko papatulan yun. Kahit hindi pa kita nakikilala. Naa-amuse nitong sabi. Nangungutang siya sa akin para daw mahango sa pagkakalugi ang kanilang rancho, pero talagang bankrupt na pala ang negosyo nila, kaya pinayuhan ko na lang na ipagbili nila ang rancho. Mahaba ang naging diskusyon namin tungkol sa pros and cons ng mga options na mayroon siya, kaya itinuloy na lang namin sa kanilang pag-uusap. Of course, kaharap ang mga magulang niya. Sabi ni Yaya Lusing may gusto raw sa'yo ang babaeng yun. Well, anong magagawa ko? Gwapo itong textmate mo eh. Ang kapal! Pinanggigilan niya ang malago nitong buhok. Talagang makapal yan, wika nitong tawa ng tawa. Ang totoo, may boyfriend na si Lida. Hindi nga lang sila agad makasal dahil sa problema ng kanilang pamilya. Kaya, Miss Castor, soon to be Mrs. Makatangay, burahin mo na sa isip mo ang pagsisilo sa kanya. Pinisil-pisil pa nito ang kanyang pisngi. Oo na, namumula na ang pisngi ko. Saway niya rito. Kuntintong nagpakulong na lamang siya sa mga bisig nito. Wala ka ng ill feelings kay Ninong Carlos o sa daddy ko? Curious na tanong niya habang hinahagod nito ang kanyang braso. He kissed the tip of her nose at pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Akmang hahalikan na naman siya nito sa mga labi nang pigilan niya ito. Sagutin mo muna ang tanong ko. Fair one, you are such a sensitive, caring, and loving person at ayaw mong may taong nasasaktan, hindi ba? Naaawa naman kasi ako kay Ninong. Ilang taon na niyang pinagsisihan ang nagawa niya sa iyong mama.
Sana lang, matutuhan mo rin siyang ituring bilang ama since patay na naman ang nakilala mong ama. I'm not closing my door for him, pretty head. Kaya lang, hindi naman natin mabibigla ang lahat, hindi ba? There are a lot of hurts to deal with, lalo na sa party ni Mama. Paliwanag nito. Pinagsalikop nito ang kanilang mga kamay, interlacing their fingers. Napatingin tuloy siya sa kanyang suot na singsing. Bakit nga pala ang sabi mo noon, ipatatago mo lang sa akin ang singsing na ito? Sa halip na sumagot, pinakatitigan siya nito ng husto. His love for her all written in his dark, penetrating eyes. At hindi pa nagkasya, masuyo nitong idinampi ang mga labi sa kanyang mga labi hanggang sa buo niyang mukha. Natakot lang ako sa rejection mo noon, kaya ko naisip ang alibay na yon. Ang totoo, nagbibigay na ako ng hint sa iyo when I give you the ring. Hinugot niya mula sa kanyang daliri ang singsing at nagniningning ang mga matang ibinigay niya iyon kay Kyle. Naunawaan naman agad ni Kyle ang ibig niyang mangyari. Maingat nitong muling isinuot sa daliri niya ang singsing bago hagkan ang kanyang daliri. Fair one, do you believe now that I really, really love you and that I want you to marry me? Yes, Shakespeare, I also love you and want to marry you. That is, kung makakauwi tayo ng hindi nadadampot ng highway patrol dahil sa tagal na nating nakahinto rito. She answered teasingly but lovingly. Nagiging palasalita rin naman pala si Kyle kapag hindi nahihiya, and his actions spoke louder than her voice. Sabay silang nagpakawala ng malulutong na halakhak before he kissed her again. At that instant, naalala niyang bigla ang text message ng kaibigan niyang si Sylvia ng araw na una silang magkita ni Kyle. Look around you. Maybe you would find your man today. And true enough, ang kanyang unlikely text pala ang lalaking laan para sa kanya ng Diyos. Wakas. Mga ka-lovely, sana nagustuhan ninyo ang pagwawakas ng ating kwento. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.